And sa video na to, pagpapatuloy natin yung ating Carmen mock-up exam Tagalog version. Kaya simulan na natin. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. So yan guys, nasa question number 11 na tayo. Doon sa mga hindi nakasunod or hindi pa napanood yung previous video, ilalagay ko sa description box ng video na to yung part 1. So part 2 na tayo. Number 11, ang sign na ito ay isang sign na nagbibigay kaalaman na ginagamit sa mga expressway. Yan, ito daw yung sign na ito. Yan, kapag palagi kang dumadaan sa expressway, palagi mong makikita yung sign na yan. Anong ibig sabihin niya? So ito yung stopover, kumbaga, kapag medyo malayo yung biyahe at medyo naiihi ka na, ayan, kailangan mo maghanap ng ganitong para doon ka makapag-toilet. Okay, so ang sign na ito ay nagbibigay kaalaman na ginagamit sa mga express. So medyo vague yung question niya, no? Ang sign na ito ay isang sign na nagbibigay kaalaman. Okay, sige. Ang sagot dito, tingin ko is true. So let's see if this is true in 3, 2, 1. Yan, true. Okay, so sa expressway mo malagi makikita yung sign na yan. Okay, question number 12. Anong ibig sabihin ng warning sign na ito? Kapag yellow sign is warning sign, guys. So anong ibig sabihin yan? So pag nakita natin yan, ito daw ay sa lugar kung saan nakalagay ang karatulang yan, ang mga balikat ng kalsada sa unahan ay madaling gumuho, kaya maging maingat. So mag-ingat daw tayo kapag may nakita tayong ganyan dahil yung cliff daw ng, let's say, ng edge ng mountain na ito or ng lugar na yan ay pwedeng may mga debris na malalaglag dyan, kaya mag-iingat daw tayo kapag nakakita na tayo nang makadaan tayo sa ganitong sign kung may madaanan tayong ganyang sign. So sa lugar na yan, kapag may nakalagay daw na ganyang karatula, meron daw dyang sa balikat daw ng kalsada, balikat shoulder, sa unahan nito ay pwedeng madaling gumuho, kaya mag-iingat. So ang sagot dito ay true. So let's see. Mali. False. Bakit false? Wala siyang explanation. So, false daw. Yan. Mag-comment down below kayo bakit naging false ang sagot dito. Hindi ko rin alam. So, tatanungin ko na lang din si Jin Sensei. Ayan. So, next question tayo. Okay, question number 13. Ang mga driver ay dapat maging maingat kapag dumadaan sa mga nakatigil na sasakyan dahil ang mga tao ay maaaring biglang lumabas mula sa mga blind spot ng sasakyan. Ang mga driver ay dapat maging maingat kapag dumadaan sa mga nakatigil na sasakyan. Let's say sa isang road at sa gilid nun ay mayroong nakastop or nakahazard or mayroong nakapark. Okay? Nakatigil daw Nakastop doon, nakapark or temporarily nakastop doon. So baka daw hindi natin makita kasi nga blind spot yung unahan niya, may taong dumaan bigla or biglang lumabas na tao doon sa unahan ng sasakyan. Kaya mag-iingat tayo kasi blind spot daw yun. So let's see if the answer here, ang sagot ko siguro dito ay true. So let's see if this is true in 3, 2, 1. Yan, true. Okay, so blind spot kasi yun. Okay, question number 14. Kahit nasa mga intersection na hindi nakikita ng walang kontrol sa trapiko, kung walang ibang sasakyan, maaaring dumaan ng hindi bumagal. So medyo mahirap pag Tagalog, no? Parang mahirap pa rin pala kahit Tagalog. Masyadong malalim yung Tagalog. Kahit sa mga intersection na hindi nakikita ng walang kontrol sa traffic, may mga intersection daw na walang traffic light. Kung walang ibang sasakyan, maaaring dumaan ng hindi bumabagal. Pwede ka daw dumaan ng hindi nag-i-slow or pwedeng continuous lang yung speed mo, hindi mo i-change yung speed mo sa pagdaan sa isang intersection na walang traffic sign or traffic control. Tingin ko ang sagot dito ay false. So let's see if the answer here is false in 3, 2, 1. False, kasi parang delikado yun, ano? So meron pa rin, kahit sa intersection, meron pa rin right of way, meron pa rin, kumbaga, sino yung mas may priority sa lane na yun. Okay? Number 15. Ang mga nakamotor na bisikleta ay hindi pinapayagan sa nakalaang traffic zone para sa mga bus. Yung mga nakamotor na bisikleta or moped siguro ay hindi pinapayagan sa nakalaang traffic zone para sa mga bus. So merong bus lane at hindi daw allowed yung mga moped or yung mga motorcycle na dumaan doon. Tingin ko false to. I'm not sure. Hindi ko sure kung exclusive lane ba to yung minimin niya or priority lane. Tingin ko false. So let's see if the answer here is false in 3, 2, 1. False, yan, false. Kasi parang may kutob ako na pwede kang dumaan dun sa bus lane as long as walang bus. So
So kung mali ako, i-correct nyo ako, mag-comment kayo sa video na. Okay, sa mga gustong magsagot nito by your own, puntahan nyo lang yung aming website, www.gaijinworld.com. So puntahan natin yung number 16. Kapag tumatawid sa mga bangket o mga lugar sa gilid ng kalsada upang ma-access ang mga pasilidad tulad ng mga istasyon ng gasolina nakaharap sa kalsada. Anuman ang presensya ng pedestrian, dapat na huminto ang isa. Ang hirap ng Tagalog. Masyadong malalim. Kapag tumatawid sa mga bangketa, sa mga alley, ano ba to? Alleys, yung street na medyo narrow yung daanan, mga lugar sa gilid ng kalsada upang ma-access ang mga pasilidad tulad ng mga istasyon ng gasolina na nakaharap sa kalsada. Anuman ang presensya ng pedestrian, dapat huminto ang isa. So dapat daw tayong huminto kapag may pedestrian na nakikita. Pedestrian is yung tao na dumadaan, 'di ba, sa kalsada. So tingin ko this is, so let's see if this is true in 3, 2, 1. True. Ayan, true ang sagot dyan. Okay, ito yung next question natin. Meron tayong directional sign. Anong ibig sabihin niya? Number 17. Ipinagbabawal ng karatulang ito ang pag-usad sa mga direksyon maliban sa mga tinukoy. Hindi pinapayagan ang mga tuwid, naliko o pakanan sa intersection na ito. Okay, so pa-left side kasi siya. So kapag sinabing ganyan yung sign, pa-left lang daw ang daanan dyan. Bawal yung derecho, bawal din yung pa-right side, right lane. So left turn lang to siya, left turn. So tingin ko ang sagot dito, ipinagbabawal daw ng karatulang ito ang pag-usad sa mga direksyon maliban sa mga tinukoy, hindi pinapayagan ang mga tuwid, naliko o pakanan sa intersection na ito. So tingin ko this is in 3, 2, 1. Mali. Bakit mali? Bakit mali? Wala ring explanation. So, comment down below kung bakit mali ito at ito yung sign niya. Ayan. Sabagay, no? Kasi nga, directional sign kasi siya. Pero, bakit nga ba? Ayan. Explain nyo kung alam yung explanation. Okay, comment down below. Question number 18. Kapag papalapit sa tawiran ng pedestrian, kahit na maliwanag na walang tumatawid o nagbabalak tumawid, dapat panatilihin ang bilis na nagbibigay daan sa paghinto bago tumawid. Okay, kapag napalapit ka na daw sa pedestrian at kahit wala daw tumatawid or wala kang nakikitang nagbabalak tumawid, dapat panatilihan ang bilis na nagbibigay daan sa paghinto bago tumawid. So, ibig sabihin, magpaandar ka ng sasakyan sa speed, sa bilis na kaya mong huminto kapag may tumawid. Ayun. So, may caution pa rin din. So, let's see if the answer here is true in 3, 2, 1. True. Mali. True. False. Bakit false? Ibig sabihin, pwede kang magpatuloy sa pagmamaneho, let's say 40 kilometers per hour. Dami kong mali ngayon, ha? Pero kung alam niyo yung sagot dito, kung alam niyo yung explanation niya, please comment down below. Mali na naman tayo dyan. Okay, question number 19. Okay, next question tayo. Dahil may mga elementarya na nakapila sa unahan, dahan-dahan kang dumaan sa kanila. Meron daw mga elementary students na nakapila daw sa in front, dahan-dahan kang dumaan sa kanila. Tingin ko, hindi dapat kadahan-dahang dumaan, kundi mag-full stop. Tingin ko lang full stop. Let's say kasi usually kapag kami mga elementary na naglalakad dyan, para silang mga naka-fall in line, tapos minsan pa nga nakataas yung kamay pag dumadaan. So pag kami nadaan kang ganun, kailangan mong huminto. Okay? At pahayaan mo silang dumaan. So tingin ko ang sagot dito ay false. Dahan-dahan kang dumaan sa kanila. Tingin ko false. So let's see if the answer here is false in 3, 2, 1. True. So, sige na nga. Minsan kasi ginagawa ko rin naman yun. Pag kami nadadaan ako, nandun naman sila sa gilid ng daanan. Hindi kasi maliwanag dito kung nagko-cross ba sila or dumadaan lang sila sa gilid ng daanan. So, true daw ang sagot dyan. Ang dami ko nang mali. Ayun. So, next question tayo. Yan, tandaan nyo yun guys ha. Okay, question number 20. Habang nasa isang two-wheeler, napansin mo ang isang kotse sa likod ng sinusubukang mong mag-overtake. Napansin mo ang isang kotse sa likod na sinusubukang mag-overtake. Hindi ko yung nag-overtake. Napansin mo dun sa likod daw ng nasa isang two-wheeler. Habang nasa isang two-wheeler. Okay, habang ikaw ay nasa isang two-wheeler, ibig sabihin na ikaw ay nagpapaandar ng moped siguro, no? Or motorcycle. Napansin mo ang isang kotse sa likod na sinusubukang mag-overtake sa akin. Yan, sa'yo. Ginamit mo ang kadaliang mapakilos ng two-wheel. Pinabilis ng pinabilis. Pinabilis ang bilis. At naplampasan ang sasakyan sa unahan. Tingin ko double overtake ang tawag dyan, no? Which is bawal yun.
bawal double overtake. Tingin ko false to. So let's see if the answer here is false. Naintindihan nyo ba? Parang ang gulo ng question. Naguluhan ako. Tagalog na kasi siya. Tapos ganyan pa kagulo, no? Well, baka kasi minsan may translated from Nihongo to Tagalog. Kaya medyo nagugulo yung grammar. So let's see if the answer here is false. Okay, false, tingin ko false to. 3, 2, 1. Yan, false nga siya. Kasi parang double overtake which is bawal. Kaya mong mag-overtake yung nasa likod mo. Huwag mo siyang unahan. Baka kasi magbanggaan pa kayo. So ayan guys, dyan muna natin puputulin yung ating video for today. Sana nagustuhan nyo yan at nakapag-review kayo. Abangan nyo yung mga susunod nating review for Karemen Honmen and Moped para sa exam dito sa Japan. Do sa mga gustong kumuha ng driver's license, like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pang mga topics namin related sa pamumuhay namin dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Bye!